Dumaan sa napakataas at napakatarik na zigzag road at in-enjoy ang napakagandang mga tanawin. Inikot ang buong Burnham Park at nakakita ng mga foreigner. Naglakad-lakad at namasyal sa katedral upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. At nagtirik nga ng kandila at para matanggal ang bad vibes na nakakapit sa aking katawan. Naglakad-lakad sa SM at in-enjoy na nga ang oras sa pamamasyal sa Baguio City. Kaya naman guys, for today's video, samahan nyo ako sa journey ito. Let's go! Madaling araw pa nga lang ay gumising na ako upang mag-prepare papuntang Baguio City. It takes 6 to 7 hours kasi ang biyahe mula dito hanggang sa Baguio City. Kano? Nakasakay na nga ako ng bus pero inaantok pa yarn. Maikwento ko lang mga uncle no, ang pagpunta ko ng Baguio City ay hindi naman basta mamasyal lang. Umakyat nga ako ng Baguio City upang bumili ng bulaklak na gagamitin sa event namin, ang napakahalagang event ng Bayambang Infanta Pangasinan. At ang nasabing event ay hindi basta-basta sapagkat 13 barangay ang mag-a-attend dito. At dito nga ay masasabi ko na buong Infanta talaga ang magiging panauhin namin. Kaya naman hindi basta-basta ang preparation na ginagawa namin dito. Okay lang mapagod at okay din lang naman mapuyat kung para sa ikabubuti ng lahat. So dito nga mga uncle ay super antok na talaga ako. Kaya naman itinulog ko muna para naman kahit papaano ay may lakas pa rin ako pagdating ng Baguio City. Paggising ko nga mga uncle ay ito na nga, umaga na at maliwanag na. Medyo nakakalayo na nga kami mga uncle kasi 3 oras na kaming bimabiyahe. Pero in fairness, sobrang inaantok pa rin talaga ako. When kami nabibiyahe mga uncle at ito na nga, hinaantok na naman ako. Wala pa kasing excitement na nangyayari dyan sa daanan, wala pa akong nakikitang magagandang tanawin. Kaya naman talagang aantukin ako dyan at ito na ngay ang luwang-luwang na ng bunganga ko kahihikab, promises. Buti na lang talaga nag-toothbrush ako bago ako umalis dahil kung hindi, panigurado kong nasuffocate na lahat ng mga pasaheros dito sa loob ng bus. Charot! Pero in fairness mga uncle, hindi ako naligo. O baka naman maging secret na lang natin yun. Hayaan yung tayong-tayo na lang ang nakakaalam na hindi ako naligo paakyat ng Baguio. Charu! So ayun na nga mga uncle at lumalabas na si Haring Araw. At masasabi ko talaga na napakaganda ng sikat niya katulad ng ganda mo, ng ganda ni ate, ng ganda nila, ng ganda ko at ng ganda nating lahat. O diba napakagandang araw nga sa ating lahat for today's video. At dahil nga medyo malayo-layo pa ang ating lalakbayin mga uncle, kaya naman ako'y matutulog muna. Dyan muna kayo, relax lang kayo dyan. Baga paggising ko nasa Baguio City na ako. Promises. At lumuwang nga na naman ang aking bunganga dyan. Ano ba naman to? Diyos mayo, may multo yata dito. Bakit kusang lumuluwang ang aking bunganga? Siguro may nagkongontrol dito. Charot! Kaya naman dyan lang muna kayo at ako'y matutulog muna. When kano, ilaban natin to. So sa ating pagpapatuloy sa ating biyahe mga uncle no, ay malapit na kami ng Dagupan Terminal Bus. At sa wakas after 3 hours, nakarating na rin kami dito sa Dagupan City. At dito nga mga uncle ay nagsibabaan na ang mga ibang pasahero sapagkat hanggang dito lang sila. Masasabi ko talaga na napakaswerte namin sapagkat natsambahan namin itong bus na diretso na hanggang Baguio City. Hindi na namin kailangang mag-transfer pa sa mga terminal. Ang mahirap kasi pag nagko-commute ka mga uncle, sa totoo lang, makipipila-pila ka pa sa counter para lang kumuha ng ticket every terminal. Kaya naman buti na lang natsambahan namin tong sasakyan na diretso na talaga ng Baguio City at hindi na namin kailangan magpila-pila every terminal. So madaling sabi mga uncle ay paalis na kami dito sa Dagupan City Terminal Bus. Kaya naman guys, magpapatuloy tayo sa journey ito dahil wala tayong karapatang tumigil. Charot! Biyahe mga uncle at ito ngay i-enjoyin natin ang mga tanawin na ating madadaanan. So dito ngay mga uncle ay nararamdaman ko na talaga na napakalamig na dito sa part na ito sapagkat pati itong aircon bus na ito ay lumalamig na rin. Promises. Kaya naman inoff ko na ang aircon na nakatutok sa akin dahil talagang giniginaw na ako kahit pa naka-jacket ako mga uncle. Masasabi ko nga na talagang paakyat na kami ng Baguio mga uncle sapagkat nararamdaman ko na nahihirapan umakyat itong bus na sinasakyan namin. So dito sa part na ito mga
mga uncle ay malapit na talaga kami sa zigzag road na sinasabi nila bago ka makarating ng Baguio City. At talaga naman napaka-challenging ang pag-akyat ng Baguio City sapagkat dito sa daanan ay maraming napapabalita na nadidisgrasya dito. May pagkakataon kasi na bigla-bigla na lang nag-eruption ang lupa dito kasabay naman nun ng mga batong nagsisigulungan dito sa may daanan o kalsada. Kaya naman ang masasabi ko lang sa pag-aakyat ng Baguio City ay ingat-ingat kayo, double ingat ang gagawin nyo dito. Buti na rin talaga sanay na sanay ang driver ng bus at talaga naman ingat na ingat siya sa kanyang pagdadrive. Part na ito mga uncle ay medyo bumabagal na nga ang bus na sinasakyan namin sapagkat talagang nahihirapan na siya sa kanyang pag-akyat. Nakakagulat nga nung nasa kalagitnaan kami ay biglang namatay yung makina ng bus. Buti na lang talaga napakagaling ang driver at napakaingat niya. Promise. Hindi naman ako kinakabahan sapagkat nasanay na ako sa ganitong sitwasyon. Kumbaga kung nananalig ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan at walang mangyayaring masama sa inyo at safe kang makakarating sa Baguio City. Kaya naman ang masasabi ko lang sa inyo guys, magdasal muna kayo bago kayo pumunta ng Baguio. Para naman lang sa ganun, masasabi ko talaga na may gabay kayo at hindi kayo matatakot sa biyahe nyo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na may sumusubaybay at gumagabay sa inyong paglalakbay. Kaya naman napaka-importante talaga na magdasal muna bago kayo umalis o ano man ang inyong gagawin. Promises! O diba napansin nyo mga uncle na hindi na talaga ako inantok dyan sapagkat nag-i-enjoy na ako sa pagmamasid ng naggagandahang tanawin na ating nadadaanan mga uncle. Ito kasi yung enjoyment ko kapag nagbibiyahe ako ang tumingin ng mga nagagandahang mga tanawin. Talaga naman nasasayahan ako kapag nakakakita ako ng ganito. Ang mga ganitong tanawin kasi ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kumbaga sa tagal-tagal ng panahon na inilagi nila dito sa mundo, ito pa rin sila nakatayo at nagagandahan pa rin sila. Dahil sa panahon ngayon, ang dami ng nasisirang kalikasan dahil sa patuloy na pagbulusok ng ating ekonomiya. Kaya naman habang nandito pa itong mga nagagandahang tanawin na to, enjoyin na natin sila sapagkat balang araw mawawala din ang mga ito kung hindi natin sila aalagaan ng maayos, lalo na hindi natin mapipigilan ang pagdami ng mga tao. Syempre pag dumarami ang tao, mas marami silang pangangailangan, kaya naman ang mga ibang tanawin na mga gaya nito ay nasasakripisyo. Kaya naman guys, enjoyin na lang natin ang mga momentum habang nandito pa sila. Nga kami sa Baguio City mga uncle, kaya naman ramdam ko na ang simoy ng hangin kahit pa nandito ako sa loob ng aircon bus. Charot! So dito nga sa part na ito mga uncle ay masasabi ko talaga na nasa mataas na kami pagkat nakakalula na talaga makita ang nasa ibaba at talaga namang kabundukan ng aming nadadaanan. At kung mapapansin nyo may pahapya-hapyaw dito sa video na makikita nyo talaga na napakataas na namin. Kano? Kaya naman guys at this time sound trip muna lang tayo habang tinitignan natin ang mga tanawin na nagagandahan na ating nadadaanan.
O diba, sobrang nag-enjoy nga ako sa music kaya hindi ko na malaya na nasa Baguio na pala ako. Sa araw na nga ito pala mga uncle ay nakasarado tong kalsada na to kasi may gaganapin silang event mamaya-maya. Kaya naman okay lang kapag magpa-picture ka dito. So dahil maaga pa naman mga uncle kaya naman may time pa kami upang mamasyal at maglakad-lakad at i-explore ang buong Baguio. Buong Baguio daw. Pero sa totoo lang mga uncle, ini-enjoy na lang namin yung mga momentum na yan. Sayang naman, nandito rin lang naman kami. Kaya naman namasyal kami dito sa may Burnham Park. At para masulit nga namin ang pamamasyal dito sa Burnham Park, inikot namin ito ng paglalakad lang. At talaga naman lahat ng nakikita kong mga turista dito ay napakasaya nila. Makikita mo talaga sa mga ngiti nila. At napansin ko nga maraming magjowa na nagdi-date dito. Mapapasana all na lang talaga ako. Promises. So dito pala sa Burnham Park mga uncle ay may area dito na talagang pwede kang magpa-picture at kuhang-kuha mo ang magandang view. After nga namin inikot tong Burnham Park mga uncle ay nagpunta kami sa katedral upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap namin. At syempre upang magpasalamat kasi kahit papaano ay nakarating kami dito nang walang nangyayaring masama. Promises. At syempre para humingi kami ng gabay at protection sa aming pag-uwi at sa kung ano man ang pupuntahan namin dito sa Baguio mga uncle. Pagdating nga namin dito ay sakto naman na may mass. Akala nga talaga namin makakapasok kami hanggang sa loob. Ay just mayo mga uncle, pagdating naman namin dito sa may bungad pa lang ay punong-puno na ng tao kaya dito na lang kami sa harap at nagdasal na lang kami dito. At nandito na rin lang kami kaya naman nagtirik na kami ng kandila. Nagtirik na kami ng kandila mga uncle para sa mga wishes namin na hindi pa natutupad. Baka naman sa ngayon ay bibigay na ni Lord. At syempre bago ka magtirik ng kandila ay may prayer pa. Huwag kang mag-alala, may babasahin ka namang prayer na nakalagay dyan mismo sa may pagtitirikan. So habang sinisindihan mo nga ng kandila at itinitirik mo ito ay sinasambit mo na ang mga wishes mo. When ka no? After nga namin sa katedral ay nagtungo na kami dito sa SM upang mamasyal. Ay Diyos mio mga uncle, talagang Paskong Pasko dito, isabay mo pa ang malamig na simoy ng hangin. At masasabi ko talaga na sulit ang pagod ng biyahin papunta dito sa Baguio City. So andito nga pala kami sa 3rd floor ng SM mga uncle at mula dito ay makikita mo yung pinanggalingan naming Burnham Park. Zoom lang natin ng konti para makita nyo yung Burnham Park. Ay ano ba to, bakit mukha ko naman nakaagad-agad yung nakita nyo mga uncle? Pasensya na lang po. At ito na nga, nandito na kami sa may kalsada na kung saan may nagpe-perform dito na mga character. So dito nga mga uncle ay maghulog ka lang ng kahit magkano at pwede ka nang magpa-picture sa kanila. Promises. Masasabi ko talaga dito sa Baguio City ay hindi mo mararamdaman ng pagod. Sa totoo lang mga uncle, sa lahat ng pinuntahan namin ay naglakad lang kami. Dumaan na nga rin kami dito sa kalsada na to na pwede kang mag-drawing o magsulat ng kung ano man yung nararamdaman mo ay pwede mong isulat dito sa kalsada na to. Pwede mo rin isulat dito ang mga wishes mo. Dito nga mga uncle ay maraming board taker na nagsusulat na wini-wish nila na pumasa sila sa board exam. Masasabi ko din talaga na napakasulit ang pagpunta namin dito sa Baguio kahit round trip lang kami mga uncle, promises. At ito na nga pala yung mga bulaklak na binili namin. Hindi ko na nakuhanan ng video sa Baguio sapagkat nalupat na ang cellphone ko. So yun lang for today's video. Goodbye!